Isang mabiyaya, mapagpalang umaga po. Are you happy this morning? Papasko na. Naririnig niyo na ba yung mga Christmas song? Alam niyo po, sa mga nakikita ko, allowed na pumasok yung mga minor. No? Ito yung nagbibigay ng saya at buhay sa ating paligid. Tingnan mo lang katat mo. Titigan mo mabuti ang katat mo. Sabihin mo, you are my happiness. Hindi ba masaya kapag tayo ay sama-sama? Amen ba? Hindi ba masaya kapag tayo ay sama-sama magbibigay ng papuri sa Diyos? Malungkot po yung nag-iisa. Kaya tayong lahat ay tumayo sa umagang ito. Let the happiness in our heart turn into joy of worship. Sabihin mo sa katabi mo, you are the joy of my heart. Ay nako, with feelings naman. Tawagan mo yung katabi mo, sabi mo, you are the joy of my heart. Amen! Alam niyo po, si Aki, miss namin yung pastor to eh. Si kapatid na ako. Ayan, miss namin yan. We are praying, kaya nung nasa taas kami, narinig namin siya nagpa-practice. Grabe yung joy sa puso, parang kinikiliti. Alam mo yung anak mo na nagbakasyon, tapos umuwi sa kanyang tahanan. That is the joy. Oh, one more time. Sabihin mo sa katabi mo, you are the joy of my heart. Team Bahay, you are the joy in our heart. Kaya sa umaga ito, let that joy turn into worship. Amen. Let that joy be a burnt offering sa ating makapangyarihan Diyos sa umagang ito. I'm so glad when they said to me, come to the house of the Lord. Amen. Kaya sa umagang ito, we will give God the best worship. Amen. We will give God the best offering. Amen. For the last time with feelings. Sabihin mo sa katabi mo, you are the joy of my heart. Amen. We love you with the love of the Lord. We will worship the Lord sa umagang ito. Welcome po sa bawat isa. Merry Christmas. Amen. Magpapasko na. Kaya dapat ang mga puso natin ay masaya. And as we sing our prelude this morning, let us invite the presence of God to fill our heart, to fill this place, to fill our heart with joy and gladness as we meet our Creator sa umagang ito. So tayo po ay alam ng prelude at hindi tayo nagpapatulang. Sige po, ginoo po natin ang ating Panginoon. Lord, maraming salamat, Sir God, sa aming Panginoon. At pinagsama-sama mo ang iyong mga lingkod para purihin, dakilain at
bakit ang lahat ng bagay ay kaya namin gawin. Because of that strength. And we believe that our Lord Jesus Christ is our strengthener, Lord. We can do all things through Christ because He strengthens me, or He strengthens us, Lord. And Lord, sa umagang ito, we declare that restraining glory of our Lord. We declare the power of Jesus in our midst, Lord. And as your word says on Matthew chapter 18, verse 20, Lord, even the text is all about church discipline, but Lord, allow us to claim, Lord, that you are in our midst, Lord. That your mighty presence is with us. You are with us, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na yan. We're claiming your promises that, Lord, your peace is on us, Lord. Ang kapayapaan mo isa sa amin, Panginoon. Sapagkat kung kailan namin nararamdaman ang iyong kapayapaan, Panginoon, that is the very time, Lord, the very moment na ikaw ay nasa amin, Panginoon. Nararamdaman namin ang buhay ng Diyos. Nararamdaman namin ang makapangyarihan ng Diyos sa umaga nito. Lord, this is your essence. This is your presence, Lord. And this is your power, God. We declare it, Lord, sa bawat naming mga buhay. As we destroy the power, the hinder that the enemy wants to put it in our midst, O Lord. Father, we destroy that hinder, the spirit of the enemy, by the mighty blood of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat, holy ascended, that even the gates of Hades shall not prevail, Lord. Sinabi mo yan, Panginoon, on Matthew chapter 16, verse 18, Lord. And we are claiming and we are declaring that mighty power of our Lord sa aming kalagitnaan. Allow us, Lord. Give us your signal, O Lord. Give us your power, O Lord, to declare the majestic word of our Lord Jesus Christ. For this we pray in Christ's name. Amen and amen. Sige po, manatili tayo nakatayo. At babasahin natin ang malakas, no? Ang salita ng Diyos. Kasi gusto nating marinig yung kanyang tinig na nagsasalita sa ating kalagitnaan. Amen po ba? So, pagbasa sa banal na salita ng ating Panginoon, aklat ng mga awit, buksan ng Biblia. Aklat ng mga awit, kabanatang 33, may talatang 1 hanggang 4. Psalm chapter 33, verses 1 to 4. Babasahin po natin siya ng salita. I will read verse 1. The congregation will read aloud. Malakas ang verse 2. At sabay-sabay po tayo sa verse 4. Ayan. Pagbasa sa banal na salita ng ating Panginoon. Awit ng pagpupuri. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masururi, magpuri sa Kanya. Isang bagong awit, awiting malakas. Mamaya, aawit tayo ng malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marila. Sabay-sabay po tayo sa verse 4. Aloud. Si Yahweh tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Amen. Ang ating Diyos, ang ating pag-asa. December na, lahat tayo ay iningatan ng Lord. Amen ba? And God deserves the best love offering sa kanyang pag-iingat sa atin. Deserve the Lord the best
kami ng Panginoon. Humihingi kami, Panginoon, ng patilinis mo, Panginoon. Tuloy nga, Panginoon, walang hanggang kitang sasabihin. Sa araw na ito, Panginoon, ikaw ang aming tinilas. Hallelujah. Nais ko ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, pagkat sa'yo
Once again, good morning to everyone. Happy Sunday sa bawat isa. Alabitin mo nga, pagtingin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, pakinggan ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi niyo, deklaran ninyong magmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. And we glorify and we are leading or training praises and thanksgiving to those who worship sa harapan at sa presensya ng ating kabilang Diyos sa Panginoon. Napakaganda ng awit yan. Yung po ang pagsambang ninanais ng ating Panginoon. Pagsamba sa diwa, pagsamba sa kaalaman, pagsamba sa katwiran, at pagsamba sa kabanalan ng ating Panginoon. Purihin po ang ating Diyos sa bawat buhay po na narito. Purihin po ang ating Panginoon sa bawat buhay ng mga nanonood po sa kanila nilang mga tahanan po sa mga oras. Ang Diyos po ay mabuti, akin po ay dinideklara, ang Diyos po ay banal. Amen. Po, can I hear amen? Amen. Amen po. Dapat sinasangayon na natin yan. Po. Ang pamagat po, or the title of our message, message ng Panginoon to the Holy Spirit, His Holy Spirit, ay atin pong pinamagatang Christians. Amen. Ito. Pag narinig natin ang salitang Kristiyano, ano ang unang pumapasok sa ating mga isip? Of course, the followers of Christ. Amen. And of course, yung mga naglilingkod at sumasamba ng mayroong na nasa espiritu at nasa katotohanan. Anyway, that is imperative, no? When we say imperative, that is the commandment of our Lord. As His word says on John chapter 4, verse 24, and they that worship the Father must, sabi, must, that is imperative. That is a commandment. Must worship Him in spirit and in truth. Amen. Alam niyo po ang pagsamba sa ating Diyos, Espiritu sa katotohanan, sabihin na natin nakikita sa panlabas na gesture or our reverential gesture, no? Lumulog tayo. Nag-genuflect tayo, no? Nakikita sa tao natin. Maging sa ating mga pananamit, nakikita. This is our reverential gesture. Dinagalang natin ang kabanalan ng ating Diyos. Tumaharap ka nga kay mayor o kay presidente, ayaw mo ang damit mo na punit-punit. Diba? Naliligo ka, nag-aayos ka. Ang gusto mo, kapag harap ka sa isang general or commandant ng military, ano ba ang kailangan gawin mo? When you are in private, nire-require sa iyo na ang gawin mo ay ligtas, of course, no? Dahil yung buhay kanda ng pagdalay, how much more that we are facing our sovereign God, no? That we are facing our superior God. Kanina po sa awitin, Lord, this is it, Lord. Dito ang awit at pagsambang nilalain mo. In Greek word, that is proskuneo. Ito pinahanap ng Diyos na tayo po ay nagmamakaawa, na ating ipinagsisiksikan ang ating kalooban, ang ating puso. As His word says in Romans chapter 12, verse 1, and they that, sabi nga, sambahin ninyo ang ating Panginoon. No? Na lagi ninyong iniaalay ang inyong mga sarili bilang haing buhay at banal. And sa mga ganito, ang aking puso ay nalulugod. Bagamat hindi na po importante yun. Ang importante po dito ay mabigyan natin ang kalulugan ng ating Diyos na nasa langit. Amen po. Amen. Po, alam nyo, yung lahat ng ating ginagawa, yung mga bagay na ating ginagawa through the ministry, through the will ng ating ng banal na Espiritu ay ito po yung pagmamahal. It shows na mahal natin ang ating Panginoon. Hindi tayo pwedeng maging malalim sa pagpupuri sa Diyos. Hindi tayo pwedeng maging malalim sa ating paglilingkod. Hindi natin siya masusunod ng tuwiran o taasan kung hindi natin
minamahal ng ating Panginoon. This is word on Mark chapter 4, verse 30. That we must love God with all of our hearts, with all of our souls, and with all of our strength. That is commandment also. On Exodus chapter 20, that is His first commandment, ibigin mo ang iyong Diyos. Ibigin mo ang iyong Diyos. Yan po yung susi upang gumawa tayo sa ating pananampalataya, upang kumilos tayo sa ministeryong iniwan sa atin ng ating Panginoon. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen po. Amen. Ano po? Yan po yung unang-unang pinaliwanan ko bilang isang Kristiyano. Alam niyo po ba, the word Christian, ang talagang word po nito ay Christianus. No? Kung ating tatandaan, yung maliit na salitang yung suffix dyan ay Janus, ibig sabihin that is servant. That is dulos. Kaya kung magtatagumpay tayo sa ating pananampalataya, kung makikita ng ating Panginoon ang ating mga gawa ay naaayon sa ating mga pananampalataya, in the future, in His own time, He will welcome us. Welcome, my faithful dulos. Pumasok pa sa ating kaharian. Pagkat nasumpuhan kita at natagpuan kita, na ikay naglilingkod as my servant. That is Janus or Christianus. Pag in later times, kapag ikaw naglilingkod sa sambahayan ni Caesar, ang tawag sa iyo ay Caesarianus. Or kapag ikaw naman nasa lugar ni Herodian, tawag siya Herodianus. At mga minamahal, sino po yung sinusundan na naglilingkuran natin? Christ. That's why we are Christians. Yun po yung implication. Yun po yung salita na as His servant, as His children of God, I mean, we ought to obey Christ's commandment. We ought to obey Christ's will. Na tayo laging sumusunod sa kalooban kung kanino tayo naglilingkod. Sometimes, ang hirap sumunod sa Panginoon. Pero napakadaling sumunod sa mga strangers. What are the strangers? No? Ito po ang scenario, no? Tayo po ay mga Kristiyano. Amen. Sino po ang Kristiyano? Say amen. Amen. Sino po ang follower ni Kristo? Amen. Sino po ang servant ni Kristo? Amen. Sino po ang anak ng Diyos na buhay? Amen. Tayong lahat. But sometimes, may pumupunta sa ating mga tahanan, may sumasabi sa ating mga isipan, alam niyo pa yung mga strangers, they are the strangers of this world. Ano ba yan? Huwag kayong masasaktan, mag-mention ako ng isa. Sometimes yung po yung mga ipinapakita sa atin ng mga gadget sa ating panahon. They are the strangers. But napakadali natin sumusunod sa mga yan. Diba? Sometimes, nakakalimutan natin ang Panginoon. They are the strangers. Ang dali sumunod sa mga strangers. But sino ba yung dapat natin pinaglilingkuran? Sino ba yung dapat natin binibigyan ng kaluguran? Ang sabi ni Rap, ayan na. Ano po? Alam niyo po, I am edifying you. Ang kailangan ko sabihin ng mga salitang ito dahil yan po yung delegation na tinanggap ko sa Panginoon. Diyan niya po ako hinirang. Diyan niya po ako pinili, upang magkaroon ng kalakasan ng loob na sabihin, sa bawat isa sa atin, ang tawag diyan, edification. Nang ating malaman, sapagkat sabi nga po ni Bishop ko, yung aming guro, yung aming professor sa First European Theological Seminary, ng gamot daw sa nakalilimot tayo. Ano po ang gamot sa nakalilimot? Paalala. Pinapaalala ko lang po. Huwag po kayo masasaktan na. Huwag po kayo ma-open. Ano po? Pinapaalala ko po sa inyo to through the Word of Jesus. So,
pamamagitan po ng salita ng ating pinaglilingkuran. Sa pamamagitan po ng salita na nag-alay ng kanyang buhay sa bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng salita ng ating Lord and King. Ito? Kasi sinabi natin yan eh. As His Word says on Romans chapter 9, 10 verse 9, sabi po doon, we confess that Jesus is Lord. Tinonfess natin, He is our Lord. Sometimes sinasabi natin, Lord, you are my Lord and Savior. But sometimes, nangingibabaw yung Savior naman, but where is the Lord? The word Lord. No? Sometimes, sinasabi natin sa salitang, Lord, you are my Lord. But hindi nagkakaroon ng malalim na kahulugan sa ating mga puso. Ibig sabihin, it is only on our mouth. We are just professing and we are not confessing sa ating mga buhay. Profess lamang. Pero hindi na nanatili at nagagaling from the chamber of our heart. Yan ang pag sinasabi natin, Lord, you are my Lord and Savior, ito yung nanggagaling sa kaila-ilaliman ng aking mga puso. Sabihin din natin, kaila-ilaliman ng aking puso. No? Nanggagaling doon, deep within. Sabi nga nila, sa salitang sosyal, deep within. No? Nanggagaling hanggang sa kaibuturan ng aking puso. Sinasabi ko na ikaw ang aking Panginoon at ikaw ang aking Diyos. That is Christians. Kailangan po merong proof, merong katibayan. No, number 1, proof. Verse 26, sabi po rito, on Acts 11:26, sabi po, at nang kanyang matagpuan ay sinama niya ito sa Antioquia. Sino po tinutukoy dito? This is Barnabas. The word Barnabas, ang ibig sabihin po ay, he is the son of encouragement. He is the son of encouragement. Alam niyo po, sa pamamagitan ng pag-encourage, sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa, encourage ang iglesia on Acts chapter 4, hindi naman po talaga Bernabe o Barnabas ang kanyang pangalan. Kung ating babasahin po on Acts chapter 4, ang pangalan niya po talaga ay Joses. But si Joses or si Bernabe ay taga Cyprus, and to encourage the church upang siya ay magbigay ng kaluguran sa Panginoon, kanya po binenta ang kanyang mga lupain. At yung kanya napagbenta, inialay sa paanan ng mga apostol. Nila Pedro, nila Juan, nila Santiago. Inialay niya po. That's why, nakita ni Pedro kung paano nag-i-encourage si Barnabas sa iglesia ng ating Panginoon. Kung kaya tinawag siyang, papangalanan ka na namin ngayon, Joseph, and magmula ngayon, you are Barnabas. You encourage the ministry of Jesus by means of your financial support. At sa iglesia natin, meron po dito eh. Ayoko na pong banggitin yung kanyang pangalan, nakitago na lang po natin siya sa pangalan ng Angelo Menes para hindi po natin masyadong maano, no? Ano po, sabi nga ni Pastor Romero, ano po si Angelo? Meron siyang spirit of, hindi natin tinataas kapatid, but of course, tinataas natin ang espiritu ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Yung kanyang mga ginagawa, mga mabuti, magandang bagay, that is holy things. Na kung ating nakikita yung ating kapwa na kumikilos ang espiritu ng Diyos, ang tawag po natin dyan ay glory ni Lord. Kaya kung gusto ninyo makita ang glory ni Lord by means of this CD, ipuin ninyo si Pastor Amel kung gusto ninyo maramdaman. At kung gusto ninyo maramdaman ang glory ni Lord sa ating mga kapatid by means of His encouraging spirit, ipuin ninyo kung sino yung nakikita ninyo marunong mag-encourage. At on Acts chapter 9, ito pa ang isang encouragement as Christ's servant or follower na ginagawa ni Barnabas o ni Bernabe. Acts chapter 9, for 3 years, si Saul of Tarsus, later on tinawag siyang Paul, the apostles, no? But during this time, he is Saul of Tarsus.
Matatandaan natin, ang Israel sa Damascus, siya po ay nabulag. At nung siya pinanalangin ni Ananias, siya po ay muling nakakita. And for 3 years after that, siya po ay namuhay on the desert of Arabia for 3 years. And after 3 years, na siya ay tinuruan ng banal na Espiritu sa disyerto ng Arabia, siya ay bumalik sa Tarsus. For 7 years, siya po ay nagmuni-muni, siya po ay naghintay, he is waiting. For 10 years, 1 decade of his life, po, naghihintay si Pablo or si Saul of Tarsus na siya yung tawagin ng Panginoon sa paglilingkod. And then ito si Bernabe, nung siya ay nasa Mother Church sa Jerusalem, siya ay nananalangin. Sino ba ang pwedeng gamitin ng Diyos sa buhay ng mga Hintil? Sa buhay ng mga Grego? Sa buhay ng mga Romano? Sino ba? Sino ba? And one thing, pinaunawa sa kanya ng Banal na Espiritu that this is Saul of Tarsus. Alam niyo po, to God be the glory, sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Si Saul po ay alam na alam niya at kabisado niya about Greek mythology. Diba po? Alam niya po ang lahat ng pag-aaral when it comes to Grecian knowledge. And also, bukod ang kanyang ama ay isang Romano, kasi si Apostol Pablo is half Jews and he is half citizen ng Roma dahil sa kanyang ama. At alam niyo po ba, he is expert pagdating sa pagsasalita ng ancient language. And what is the ancient language? That is Aramaic. Aramaic. And even, bihasang-bihasa si Saul when it comes to the tradition, beliefs of the Jews, because he is the Jews of the Jews. Kung bakit siya naging persecutor or na-persecute ng mga mananampalataya ni Kristo. Siya binago ng Panginoon on his way to Damascus. Siya binulag, hindi nakakita for 3 days at siya tinanong ng Panginoon, Saul, bakit mo, why are you persecuting my people? Kinausap siya ng Panginoon. Inunbid, inanoint ng ating Panginoon itong si Saul of Tarsus. And that is the time na siya pinuntahan ni Bernabe upang kanilang gawin ang kauna-unahang first missionary, kaya ang first missionary ni Pablo. Ito po, dito na po, magsisimula, and then the believers receive a new name, Christian. Kung bakit? Sa katibayan yan, sa mga ginawa during 1 year, no? 1 year na natili si Bernabe at si Pablo sa Antioch. Mind you, this is Antioch of Syria. Iba po yung Antioch sa Syria at iba po yung Antioch sa Pisidia. Sila po ay nandito sa Antioch sa Syria. Anyway, Antioch in Syria is a Greek city. Lahat ng mga Kristiyanong nakaranas ng persecution, pinapersecute sa Jerusalem, sa bawat lugar dito po pumupunta. That's why napuno po ang Antioch sa Syria ng mga mananampalataya. Almost 50% ng citizen dito ay mga Christian. At dito, for 1 year, nanatili ministeryo si Barnabas at si Paul. Dito sila pinagpala ng Panginoon. Dito sila pinagiyaman ng Panginoon, ng Espiritu ng Diyos, sa napakaraming kaalaman. And there are 4 words na maaari natin i-describe, i-apply as we serve our Lord. Sabihin nga natin lahat, persecution. Persecution. Yun po yung unang sinabi ng Panginoon. If we are turn our Bible of John chapter 16 verse 33, nais ko lamang pong basahin at ipaalala sa inyo, nais ko rin pong i-relate o dalhin ang aking mensahe about persecution.
persecution in the first century Christian. And even up to now, if we are claiming that we are Christian, ito tayo. Kailangan mong maranasan yan. Hindi ko po tinuturo ito. Kundi aking sinasabi, sapagkat ito ang sabi base sa salita ng Diyos. Verse 33, John chapter 16, verse 33, sinasabi dito sa inyo upang sa inyo pakikipag-isa sa akin. If anyone is in Christ, is a new creature, creation, the oldest gone and the newest gone. Ito po yung pakikipag-isa natin sa ating Panginoon. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon, we are one with Him and Him with us. Ano sabi ng Panginoon? Sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. That is imperative. That is a commandment sa ating mga Kristiyano. Nung tayo nakapag-isa sa ating Panginoon, we have this peace. Nasa ating ang kapayapaan ng Diyos. Why? Bakit? Tutuloy ko ito. Magdaranas kayo ng kapigatian. That is reality. Katotohanan niya. Sabi nga ni Pastor Ton, sino ba ang walang problema dito? Taas po kami, sino walang problema? Sino walang problema? Sabi ni Pastor Ton, kapag wala kang problema, malaki ang problema. Ano po? Kasi parang wala ka nararamdaman. Ano ba yung mga tao ng problema? Walang iniisip yan. He is not in this world. Nasa madalit sabi, wala sa mundong ito, wala sa realidad. Wala siyang problema. Sabi ng Panginoon, sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan, but magdaranas kayo, you will experience hardship. Tribulation. Maaaring in the form of kasakitan pisikal, in the form of kasalatan, pinansyal, many forms na ating nararanasan. Tayo pinapersecute ng ating mahal sa buhay because we are Christian. Amen? Sino nakakaranas? No? Nahihirapan sa buhay, nahihirapan sa tapo ng mundo, at kalatang-alata naman, sa panahon natin, merong COVID-19. That is hardship. That is persecution. When we say persecution, that is trials. Pagsubok na pinapahintulutan ng Diyos na ating maranasan. Because that is the reality ng ating paglilingkod sa Kanya. Punta tayo rito. Acts 1:8. Ang sabi po rito ng ating Panginoon, bilang mga tagasunod niya, bilang mga tagapangaral ng salita niya, ng ating Panginoon, ang sabi niya, Acts 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan niya? Anong kapangyarihan niya? Pangangaral ng kanyang salita. Pamumuhay na naaayon sa kanyang salita. This is a Christ life. Christ life. Ito yung buhay na isinuko. Wala kang itinitira sa iyo. Bilang lingkod ng Panginoon as His bond servant, kapalit ng Apostol Pablo, wala kang itinitira sa buhay. You are, ikaw ang kanyang sanctuaryo. You are not the Lord of your own, but He is the Lord alone na ating pinaglilingkuran. Kailangang maranasan, maunawaan, maramdaman, at maisip natin yan. Dahil ang kapangyarihan na nasa kanyang Ama ay nasa atin na. As His Word says on 2 Corinthians 3:16, 2 Corinthians 3:19, na hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? At nananahan sa inyo, sino ay nananahan sa atin? Sino nananahan sa atin? Ang kanyang banal na Espiritu.
Ito yung kapangyarihan na sinasabi ng ating Panginoon dito. Subalit tatanggapin ang kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. That's why natutunan natin tanggapin na unawaan natin that Jesus is the only way to salvation. Na si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Romans 1:16. Acts 4:12. Sapagkat sa silong ng langit, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng bawat mananampalataya. John 14:6. For I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Naunawaan natin. Hindi natin kaya unawain yan sa pamamagitan ng tayo lamang, sa pamamagitan ng naman. But that is the word of the Holy Spirit in us. Yan ang gawa ng Holy Spirit. That's why nakaupo ka dyan, kapatid. That's why naririyan ka dyan, kapatid. Because the Holy Spirit is convicting you. The Holy Spirit is sanctifying us. When we say sanctification, there is a lifelong process of renewing one's soul. For not by might, nor by power, but by my Spirit, said the Lord. Zechariah 6. Hindi kaya ng talino ng tao, hindi kaya ng lakas ng tao, na maunawaan niya na si Kristo ang kanyang Diyos at Panginoon at siyang tanging daan sa kaligtasan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him shall not perish but have everlasting. Maybe sasabihin mo lang, makakabisado mo yan. But deep in your heart, inside of your heart, hindi mo kayang unawain unless na umikilos ang banal na Espiritu sa iyo. That is the word of the Holy Spirit. That is the power of God sa bawat buhay ng mga Kristiyanong sumusunod. That is the life of Christ. The life of Christ. That is the love of Christ na ating nararamdaman sa ating mga buhay. So that kung maranasan man natin every persecution, every hardship, every trial, every tribulation, maunawaan natin that the peace of Christ ay naunawaan ng ating buong pagkatao. That's why His word on Acts 17:28, for in Him we live and move and have our being. Ito po, sa Kanya tayo naninirahan, sa Kanya tayo nabubuhay, sa Kanya tayo kumikilos, at sa Kanya natin nabubuhay ang ating pagkatao. That's why konting problema lang, hindi ka iyakin, no? That's why konting pagsubok lang, na nararanasan mo, konting kasakitan lang, hindi ka agad nangangamba. Kasi ang kapayapaan ni Kristo ay nasa iyong buhay. Ang ibig sabihin, you are marinated. Ano ba ano doon? Marinated yung mga overnight na binabaon, babad ka lagi sa presensya mo. Iba po kasi yung soaking eh. Pag sinabing soaking, isinasawsaw mo lang, tama ba ako? Mali. Am I right or am I left? No? Tama ba ako? Soaking, isasawak mo lang. Pero kailangan ang hinahanap as a Christian. Matatag sa pagsubok, laging naaalala na sa isip at puso niya ang pangako ng Diyos, we ought to be marinated Christian. Kailangan babad ka sa salita ng Kristo. John 17:17, pabanalin mo kami ng iyong salita, sapagkat ang salita mo ay katotohanan. John 17:17. We must rely, not just to rely, we must abide in Christ. Para tayo magtagumpay. Mabuo yung pag-asa, mabuo yung lakas, mabuo yung pananampalataya, at mabuo yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Bago may ibigay pag-ibig na ito sa ibang tao, kailangan kapatid, yung pag-ibig ni Kristo na sinasabi mong nasa iyo, kailangan ito yung buong buo. Hindi mo pwedeng ibahagi sa iba yan na kahit nga ito nangangamba sa pag-ibig ni Kristo.
Kristo. Tama ba ako? Kailangan siguraduhin mo muna sa iyong sarili pa lang that you are mature, that you are sanctified by the love of our Lord na ibinigay sa iyo. Baka sa konting persecution lamang, o sa konting pagsubok lamang, tayo ay sumusubok. Let us all remember Stephen. Ang buhay po ni Stephen, as a Christian, as a follower of Christ, hindi lamang siya follower basta-basta, but siya ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. Yan po ang hirap sa mga Kristiyano, sa mga Muslim. Ano po? Kung hindi ka pinangungunahan ng banal na Espiritu, ang tawag sa iyo, we are weaklings. Nahina. Kung ating babasahin ang buhay ni Stephen ng Acts chapter 7, I will repeat Acts chapter 7, verse 54 through 60. Acts chapter 7, verse 54 through 60. Habang siya'y pinagbababato, habang siya'y nililitis, at habang siya ay pinarurusahan, saan siya nakatingin? Sa langit. At ang kalakasan ng banal na Espiritu nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan ito upang tiisin ng lahat ng kanyang ginagawa. At ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na ito ang siyang naglalagay sa puso niya to forgive. Ba't mo sinabing to forgive? Kasi sabi niya, Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung hindi ka pinamumunan ng banal na Espiritu and you are a Christian, siguro magpapaikbak ka, no? Siguro kukuha ka rin ng bato at pagbababatuhin mo rin sila. Yan po yung katuturan ng salitang kapag ikay binato ng bato, batuhin mo na tinapay na may panamang garaba. Ano po? Nasa garapon, pakalaman. Yung nasa garapon daw, sabi ni Pastora, yung kalaman. No? Ito po yung katuturan. Bilang tao, at hindi pinangungunahan ng banal na Espiritu, imposibleng mangyari. Imposible. Pero mo, pinapatay ka na, sasabihin mo pa, hindi nila nalalaman at patawarin mo sila, ikaw mismo ang humihingi ng tawad para sa kanila na nangaalipos ka sa iyo. Ibig sabihin, do not fight back. Kahit narinig mo ang taong ito, sinisiraan ka sa kapwa mo. Anyway, nabasa ko na ako sa Facebook, itong hugot na ito, no? Pinababayaan ko lang sila kahit masama ang sabihin nila. Kahit ako'y sinisiraan nila, anyway, hindi naman ang pagkatao ko ang nasisira sa kanila, kundi mismo pagkatao. At may isa pa akong nabasa. Alam ko naman na ang buhay ko ang laging binabantayan, na ang buhay ko ang laging gusto mong ikwento. Huwag kang mag-alala, kapag meron ka pang hindi alam sa buhay ko, huwag kang mahihiyang tanungin ako. Ito ba? Ang daming ganyan. But the Lord need for us that we must forgive. Tawarin mo sila. Kahit alam mo, as a Christian, meron kang discerning spirit, discerning power, na itong tao ito ay sinisiraan at tinatalikuran. At may isa pa akong nabasa, anyway, kahit gaano namang kabuti ang pakisama mo sa kanila kapag nakatalimod ka kung ano-ano sinasabi sa iyo. Tama ba ako? Tama. But this Stephen, pinapatay na siya in jail. Ipinanalangin niya pa, Father, forgive them, for they not know what they are doing. That is part of his persecution. It's really, totoo. As a Christian, kapag tuwiran ka, kapag ang message mo about the Word of God, it is unpopular, kapag tinuturo mo ang tuwirang salita ng ating Panginoon, still may maririnig ka pa rin. Ang boring ng mensahe. No? But no, continue pala sa mga bagay na tinuturo sa iyo ng Panginoon. Also po, ang daming persecution na sinaranasan
Because, sabi nga po, tatanggap tayo ng kapangyarihan na nanggagaling sa banal na Espiritu. And number one, for us to endure every hard testing, every hard words. Alam niyo po ba, 2 Corinthians, hindi po tinutukoy ni Pablo yung kanyang chronic ophthalmia o lumalaking mga ugat sa mata. Hindi niya tinutukoy ang natuklaw siya ng ahas for several times. Hindi niya tinutukoy na nagubog ang kanyang barko na sinasakyan. Hindi niya po tinutukoy yun. But ano yung turn in the flesh na binabanggit po niya? Ano po itong tingig sa kanyang laman? Dahil sa Korinto, sinisiraan siya ng mga kapatiran. At sinasabi ng mga kapatiran na yan ay hindi totoong lingkod ng Diyos na buhay. But Apostle Paul, through the power of the Holy Spirit, he endured it. Glory to God. Nabis po niya yan. That is persecution. And this is persecution. Kapag tinanggap natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon o ng Banal na Espiritu, asahan natin na mangyayari sa atin on Acts chapter 8, verse 1. Ilista po ninyo ito. This is one of His promises. Acts 8:1. Tinanggap mo, sumunod ka kay Kristo, nakapag-isa ka kay Kristo, you are now a Christian or Christianus. Yung pagkamatay ka ng ilaw, part ba ng persecution yan? Namatay ang ilaw sa harap. Ano po? Asahan mo na itong Acts 8:1, isa to sa mga pangako sa atin ng Panginoon. Sinangayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Anyway, during that time, si Apostle Paul or si Saulo ay hindi pa po siya apostol that time. Siya po ay na-persecute ng mga believer. Binabahay-bahay niya, pinupuntahan niya, at kapag nakita, tinuturo, pinakikutan, pinag-aaralan ang ating Panginoon, kinakaladkad niya palabas. And pinagbababato. Like Stephen. At alam niyo po ba? Ang sabi dito, ng araw na iyon, nagsimula matinding pag-uusig laban sa iglesia. So expect. Kung tayo mga lingkod ng ating Panginoon, hindi mawawala yan. Nagsimula ang pag-uusig sa laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at nagpunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Alam niyo ba si Saul of Tarsus? Nung kanyang hinahunting o hinahanap ang mga mananampalataya at kanyang pinapapatay, inuhuli at inukulong, yung po yung trabaho ni Apostol Pablo, Kristo, during that time, yan po yung kanyang lumang buhay, kanyang hinahanap. Kinukulong at pinapatay ang bawat mga. But sabi nga po on Matthew 16:18, that even the gate of hell shall not prevail on it. Hindi mananaig ang gawa o ang hadlang ng kalaban sa gawa, sa kanyang gawa o kanyang mga itinatag na iglesia. I believe. In every believer's life, hindi mananaig ang pagandang ng pagkilos ng ating kaaway. We need to grow. Sabi mo sa katabi mo, lumago ka. Sabi mo sa katabi mo, lumago ka. Amen. Yumabong ka. Lumakas ka. Sige, tignan mo sa katabi mo, lumakas ka. At bumabad ka. Bumabad ka. Ang hirap sabihin, ang katabi mo na nga yan, di ba? Ang mas more, ang hirap din kong sabihin, may preach to. Bumabad ka sa kapangyarihan ni Kristo.
ka sa Panginoon, kinilala mo siya, your Lord and Savior, mawawala na ang problema. Kapares na para isang genie. No? Thank Lord, I'm your believer. Na kailangan na hindi na ako magkakasakit. Na mula ngayon, ako'y nananampalataya, nanalig sa iyo, ako'y yayaman na. No? But this is the word of our Lord. We will experience tribulation, hardship, sicknesses, diseases. Ito ang dapat nating malaman as His follower. Kasi mamaya yan, hindi na ipaliwanag sa atin ito, hindi na sabi sa atin ito, and yet nagkasakit at naghirap ka, nasisi mo pa ang Diyos. Sabi nila, kapag nananalig ka ng palatay sa Panginoon, magkakaroon ako ng perfect health. Amen? Hindi na ako maghihirap. Sinungaling pala yung Diyos nyo. We need to acquaint with His Word. We need to know His Word. In this Word, we will experience tribulation and persecution. But anong pangako ng Panginoon? You will have my peace. Si Pedro nga, papatay na lang, no? Yung unang pagkatangka sa kanyang buhay, ni Herod Agrippa the First. Kasi maraming Herod. May Herod Philip the First, may Herod Antipas, may Herod Philip the Second, at may Herod Agrippa the First, at mayroong Herod Agrippa the Second. Nung siya makalusot, nung siya nakakulong, binabantay ng 2 sundalo sa kanyang gilid, nakakadena yung kamay at paa, still si Pedro mahimbing pa rin ang tulong, knowingly na kinabukasan siya ay papatay na. Amen. Napakalalim pa rin ang kanyang tulong. Kaya ganyan kung banggitin muli ang pangalan ni Pastor Angelo, merong kapayapaan sa kanyang puso at napakalalim na tulong. Ano? This is Peter. Natatandaan ba natin the book of John? Sabi ng Panginoon, kay James, kay Peter, kay John, ang sabi, manalangin kayo, tulungan niyo akong manalangin, at kung balikan ng Panginoon yung tatlo, ano nakita niya? Natutulog si Pedro na tihilig. No? Why? Kung ikaw ba, malalaman mo na bukas, papatayin ka na, makakatulog ka pa na maigi. Sino po rito, makakatulog na maigi? Bakit? Kasi sa puso ni Pedro, even in the face of persecution and even in the face of death, kanya pa rin pinangahawakan at pinananaligan ang kapayapaan na naggagaling sa ating Panginoon. Kapatid, hindi ka pa papatayin bukas. Maybe bukas may problema ka pa. Yung problema niyan hindi mawawala. But ang isa lamang ang masasabi ko sa inyo, take the peace that comes from the Lord. Sabi mo sa katabi mo, have the peace of our God. Kunin mo, taglayin mo ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Pastor Delo, balik ka na doon. Hindi ko na gagamitin illustration ikaw. Ano po? Alam mo, one time, I hope the Lord forgive me kung sa ginawa namin ito. Nung pong birthday ko, meron matagal na way many years, no? Sabi ko kay Pastor Amel, kung gusto mo, gusto ko pala kasi birthday ko, punta tayo sa Clowns. No? Alam niyo ba yung Clowns? Ano yan eh, kumbaga, ano yun? Comedy bar, no? At si Michael, si Alan Kay, no? Andyan, maraming mga iba't ibang mga days na nagpapatawa. At alam mo, kapag nakaupo ka sa harap, kapatid, sabihin ko sa'yo, pulutan ka. No, ikaw yung pagdidiskitahan ng mga nagpapatawa sa harap. No?
Siguro na Pastor Jello nagpunta na ng Ramos to. Kaya alam niya. O kalipat nga. Ano po? Kaya purihin ng Panginoon sa mga salita na i-impart niya sa ating mga buhay. At least we know the truth. Na kapatid, kapag ikay dumanas ng kasakitan, hindi dahil yan, no? Dahil yan sa mga sinabi ng Panginoon na ating mararanasan. But one thing is sure, dala natin ang kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos. Sabi sa Romans chapter 5 verse 3, and also in 1 Peter chapter 5 verse 10, sa pamamagitan ng mga pagsubok o persecution na yan, nabubuo ang ating lakas sa pananampalataya. Nabubuo ang ating pagkatao. At lumalakas tayo sa ating pag-asa sa ating Diyos. Kasi bakit ang tao pag malubog ng barko? Kaninong pangalan ang tatawagin? Kaninong pangalan ang tinatawag? Kapag mamamatay na yan, kaninong pangalan ang tinatawag niya? Kaninong pangalan? Kapag nasa paghihirap yan, no, papatay na siya, kaninong pangalan ang tinatawag? Pangalan ng Diyos. Alam niyo po ba mga pagsubok sa ating mga buhay? For us to know His sovereignty. Para lagi nating maunawaan, maisa sa buhay, kung gaano kamakapangyarihan ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Kapatid, sasabihin ko sa iyo, ikaw ay walang kakayanan mag-solve ng iyong problema. It is only the Lord. It's only our God. Can I hear amen? Amen. It's only God. Katibayan, that's why Barnabas is son of encouragement because the Lord leads him. Because the Lord taught him. Natutunan niya sa Panginoon kung bakit matatag si Pedro sa bawat pagsubok, and even Apostle Paul, sa bawat pagsubok sa kanilang buhay, and even allow me to mention the apostles, yung ibang disipulo. Because they know at kailanman ay hindi nagsinungaling sa kanilang Panginoon sa mga bagay na kanilang mararanasan. Hindi niya sinabi kila Pedro, kila John, kila Mateo, kapag nanampalataya kayo sa akin, ang buhay ninyo is all is well. Pagpansinin natin kung paano sila namatay. Even into their death, napakasakit na kamatayan ng kanilang dinanas. But the peace, the everlasting peace of Jesus, ay nanatili sa kanilang buhay. Tinlay pa nga ni Pedro, nung siya'y papatay na ni Emperor Nero, ni-request niya pa, huwag sana siyang ipapog ng nakatayo sa krus, sapagkat yan ay kamatayan ng karapat-dapat at buhay na Diyos. Wala siyang karapatan sa ganyang kamatayan. Kung kaya siya'y pinako ng pabalik, ipinako sa krus ng pabaliktad at pinunto ng buhay. Alam niyo po, walang takot at pag-aalala sa kanyang puso. Even he is facing death. Dahil ang Panginoon ay nasa kanyang buhay at doon niya naranasan ang kapayapaan. Alam niyo mga minamahal, kapag ating nararanasan ang kapayapaan ng Diyos in times of trouble, sicknesses, ibig sabihin niyan na ikaw ay tinatanglo at tinahawakan sa kamay ng Diyos. His enormous hands holding you. Pero kapag hindi nag-aalala, I don't know. Ayaw mag-comment na. Kailangan ang kapayapaan ng Diyos ay lagi natin naranasan. That is the power of His Spirit. That is the fruit of His Spirit. And even in their teaching, ang sabi ni Pedro, on Acts chapter 5 verse 29, we ought to obey God rather than men. Kailangan sa ating pagbabahagi sa ating Panginoon, wala pong halong pangbobola na nanggagaling sa dila at isip ng tao.
kundi purely natin ipapahayag ang salita ng ating Panginoon. Wala tayong ibang sinusunod even in our preaching, even proof sa ating mga buhay, even sa ating nararanasang persecution, kung hindi ang power na nanggagaling sa ating Panginoon. Kung ating ngang tinanggap ang kapangyarihan ng Ama na nagmula sa langit, kung ating nang tinanggap ang banal na Espiritu sa ating mga. Natin libirin through praying, through our devotion. Kung kaya kami po ni Pastor Amel, sinasabi namin sa inyo, mag-devotion ka. No? At kapag nahuli namin, nakita namin si Rafa, hindi nag-devotion, wala po kami kapangyarihan, dating buhit yan eh. No? Ang amin naman po ay magsalita at magpaalala. Ang sabi nga, si Apollos si Pablo nagtanim, at sino nagdidilig? Si Apollos, maybe. At sino nagpapatubo? Ang aking Diyos. Maybe kami ni Pastor ay hindi man kami nagtanim, kami nagdidilig. Alam niyo po may pagdidilig, that is edification to edify. Pinapaalala lang namin. But still, ang magpapalago ng kanyang salita ng ating pananampalataya, walang iba kundi ang ating Diyos. I hope na ang bawat salitang tinuran ng Diyos sa bawat naming buhay ay ating pong may pambuhay at ating pong mapakinabangan sa ating paglakad o sa inyong paglakad sa inyo. Purihin ng Diyos, tayo mananangin, dakilang Diyos, pangyarihan. Father, we are so thankful, Lord, sa mga salita ng Panginoon sa amin. Father, hindi po, wala po sa amin ang kapangyarihan upang mabago ang isang tao, kundi ang lahat ay nasa iyo. Anyway, you are the omnipotent, Lord. Anyway, you are omniscient, and you are omnipresent, and we are not, Lord. I am not, Lord. Ikaw lamang ang makapangyarihan, ikaw lamang nakakaalam na lahat ng bagay, at ikaw lamang ang dumarap sa bawat lugar, Panginoon. You alone, Lord, and you alone are worthy of your grace. Ang gabi mo, anong magpupuri na ito, Panginoon? Lord, forgive us. Sabi mga salita, Panginoon, kung nasaktan ka na sa bawat administration at lumabas sa aming mga bibig, Father, forgive us, Lord. We are committing this moment to you, Lord. Salamat po sa bawat buhay ng narito, Panginoon. And even, Lord, ibinabahagi ko yung salita ng kaligtasan sa bawat nanonood na wala mang relasyon sa iyo. Kapatid, tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay, ang kinindi siya bilang yung Diyos at tagapagligtas, maglingkod ka sa Kanya, kapatid. And gawin mo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na yung talikuran ng kasalanan sa iyo. Receive Jesus as your Lord and Savior. Father, we ask all these things in Christ's name. Amen and amen. Magandang po sa ating lahat. Amen. Tayo po ako sa dalawang bahagi ng ating paglilingkod sa Panginoon. Ito po ay ang pagbibigay ng ating mga kalooban handog. Ito po sa 2 Chronicles chapter 7, verse 1 to 5. It's all about getting right with God. Sabi po dito, now when Solomon had made an end of praying, the fire came down from heaven and consumed the burnt offering and sacrifices, and the glory of the Lord filled the house. Sabi ng verse 2, and the priest cannot enter into the house of the Lord, because the glory of the Lord had filled the Lord's house. At ang sabi po ng verse 3, 2 Chronicles chapter 7, verse 1 to 3, actually, at ang 5 dito, but we will read at ang verse 3. And when all the children of Israel saw how the fire came down and the glory of the Lord upon the house, they bowed themselves with their faces to the ground upon the pavement and worshiped and
sa Diyos. Ano ang nangyari? Sabi ng verses, pagkatapos na bumaba ang banal na Espiritu doon sa kanilang burnt offering and sacrifices, sabi, the house was filled with the presence of the Lord. Tayo pala, kapag nag-ahandog sa Panginoon ang ating mga burnt offering, hindi na pala tayo naglalaglag. But there is the fire, the moving of the Holy Spirit, moving upon inside the church, filling every heart. Pinupuno pala yung ating mga puso. Ano ang nangyari dun sa mga taga-Israel? Nung nakita nila, bumaba, tinanggap yung handog, tinanggap yung mga burnt offering. Ang sabi rito, face to the ground, teaching us to be more humble and trusting the Lord. Kaya napakahalaga po pala yung ginagawa natin pagsamba sa Panginoon. Di lang tayo nakikinig, but we are part of the burnt offering. Hawakan mo nga yung katabi mo, sabi mo, kapatid, kasama ka sa burnt offering. No? Kasama ka! Kasama ka pala sa burnt offering na ito. Ano ang nangyari doon sa mga taga-Israel? Nung pinuno ng iglesia, nung pinuno ng banal na Panginoon, yung daw iyon, sabi rito, they worship the Lord. At alam niyo po ba, as we worship the Lord, ito pala ay nagpo-purify sa ating pananampalataya. And as we worship the Lord, yung palang purification at edification na yan, nagpupunga ng pag-witness. Alam niyo po, to God be all the glory. Every time na nagkakaroon kami ng family altar at devotion, sa Diyos ang pinakamataas na pagpuli. Alam niyo si Pastor PJ, sa pastor ng bahay namin, grabe kahit tulog ka na, kakatulog ka niya. Devotion na tayo. Basa tayo ng devotion. At kapag yan po ay nag-start ng mag-share, grabe, full of energy. Mapapamangan na lang sa nanggagaling yung energy niya kapag siya ay nag-share ng kanyang devotion. No, that is witnessing. Kapag nafe-feel pala tayo, hindi lang pala tayo naglalaglag dyan, hindi lang pala tayo umahawit, hindi lang pala tayo umuupo, but this will result, the burnt offering, filling the Lord's house with the fire, na nagbubunga pala siya ng pag-witness. No, nagkakaroon tayo ng excitement sa word, nagkakaroon tayo ng excitement to share, nagkakaroon tayo ng excitement na mag-house-to-house visitation. Sino na dito yung nag-fulfill ng house-to-house visitation? Ang prayer natin, ano po, sa ating paghahandog ngayon, sa pagbaba ng banal na Espiritu ng Panginoon, say amen yung mga kabataan dito. Ay, salamat. Ulitin ko. Sa wagang ito, ang declaration natin kapag naghahandog tayo ng ating burnt offering, kailangan ang mga kabataan dito ay mag-engage ng house-to-house evangelism. Ulit, say amen, mga kabataan. Amen. Ano tumawag na? Because that is the fruit of the burnt offering. Amen. So, magtatapos na 2020, ang goal natin sa 2021, hindi lang natin ma-enjoy yung feeling of the fire of the Holy Spirit, but we must enjoy the witnessing by the power of the Holy Spirit. Handa na ba kayo? Ang susi ay ang ating mga burnt offering. Kailangan may mga bagong mukha sa 2021 na makakilala sa Lord. Kaya tayo hiniligtas sa pandemic eh. Kaya tayo hiniingatan sa COVID for us to witness. And this life will be a burnt offering sa harapan ng Panginoon. So hawakan ng ating mga handog, mga Salomon ng HOD family. We will offer to God at sa ating paghahandog, we will receive the fire that comes from the Holy Spirit this morning.
as we offer the seed of token of our faithfulness, as we offer our life as a sacrificial offering. Fill us, Lord. Fill us, O God, with your power, with your Holy Spirit, that this will be the fruit of our witnessing, evangelizing the lost and the sinner, Panginoon. At sa umagang ito, tanggapin mo ang aming mga buhay. Tanggapin mo ang aming mga kaloob. Tanggapin mo ang aming mga handog, Panginoon, na ito ay maging mabuti at mabangon sa iyo, sa iyong harapan. Lord, napapabuhin mo kami, Panginoon, na hindi lamang kami, O God, upo, makikinig, kung hindi kami, Panginoon, ay magkakaroon ng puso, kagaya ni Solomon, kagaya ng mga taga-Israel. Lord, a humble heart, witnessing that you have consumed us with the power of your Holy Spirit. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, Panginoon, nawa ang mga token ng sin na ito ay magbunga, O God, ng mga kaluluwa na maglilingkod, O God, sa iyong basan. We honor you with this offering, with this tithes, O God. It is for the lost people na i-reach out namin. All for the glory, all for the honor, and for the advancement of your kingdom. Lord, pagpalain mo si Sigling Umapaw ang bawat isa as we do our burnt offering sa iyong harapan. For this we pray in Jesus' name. Amen and amen. At habang tayo po ay nagbibigay lang ang mga lugar kaloob, asan ba si Pastor Rose? Mamaya ba yung fellowship? Mamaya po ba? So, coordinate po sa inyong youth pastor para sa inyong youth fellowship. Saan ko gaganapin? Pastor Archie, ang inyong mga fellowship. Sa Sangyup. No, magsasangyup ang mga kabataan mamaya. No, we are building the structure of the church. Ang tagal na panahon ng bakasyon na po tayo. So, praise the Lord sa katagumpayan ng men's kahapon, gawain ng men's. Amen ba? Say amen na yung mga men's dyan. Oo, narinig ko na. No? At kami naman po, women, say magkakaroon din ng gawain and I will announce that later para sa sked. Say amen, mga kababaihan. Amen. At mamaya ay ang ating youth department. Say amen, mga youth. Mas malakas talaga pag sa youth. No? Mas malakas ang amen pag sa youth. And samahan niyo po kami manalangin dahil cancel ang lahat ng Christmas party. Because of pandemic and crisis. Pero may maganda ang balita. Yung party lang po ang cancel. But the essence of giving in Christmas, tuloy na tuloy. Amen! So, bibigyan natin ng ngiti ang ating mga children. Mga kapatid, magbubunod lang tayo. Yung giving natin sa children, tuloy po yan. Yung party lang ang cancel para maingatan tayo. But the essence of Christmas, tuloy na tuloy. Ilang days na na, Pastora? Ilang days na na? 19 days? 19 days na na. Amen po ba? At kapag dating ang Pasko, this is the best Christmas na maise-celebrate natin. Why? Kasi pinagtagumpay tayo
tanggapin mo ang aming pagpuli at pasasalamat na sa iyo lamang, Panginoon, at na lumubungad sa amin